Sa bahagi ito, tayo po'y panandaliang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon. Nadadalhin po sa atin ang ating beloved ordained preacher, Danny Corteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Glenn, brother. Binsi Turian. Itaas po ang ating mga kamay may mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakil Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa Panginoon dalangin yung hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras na to, sa aking pong pagdadala niyong banal mensahe, Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. At sa iyong dakilang pangalan na aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal. And we give, unang-una minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Weldy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, and to all our beloved viewers at pong live sa Facebook, JMCIM Kawayan. Magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, nandito na po tayo, minamahal, sa uling mga araw na hinulaan po ng Bible. So, sa huling araw na yan, minamahal, mayroon po mga revelasyon ng mahal na Panginoon na mangyayari. Maliban sa ating nababasa sa Biblia, mayroon pong gagamitin ng mahal na Panginoon para i-update tayo, no? I-update. Baka akala nyo, minamahal, ang Bible ay obsolete na yan, hindi na kailangang paniwalaan. Mayroon po mga mensahe ang malapit noon para ma-update tayo na ang Bible hanggang ngayon ay siya pa ring batayan ng ating pananampalataya. Amen. Di ba, sabi ng mahal na Panginoon, heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. By the way, yung pong bata na napupuspos, nasaan po yon? Nandito ba? Mayroon pong, mas maganda siguro kahit mga 1 minute lang na ipatutuo niya yung mensahe ng Malapino. Para tayo din po, minamahal, pag-aralan natin kung ito ba ay galing sa Malapino na message, ito ba'y biblical? So, dito lang po sa harapan, pakitutok lang po yung, bigyan ng microphone. Para ipatutuon niya kung bakit siya nangingisay na parang nawawalan ng malay. According sa kanya pong sinabi sa akin, nung dito lang po sa mismo, sa, okay, diyan. Makikita ba sa camera? So, mayroon man tayong running, pakitutok lang para
Okay, yung nakikita po nyo, o bakit po kayo nangingisay, ano pong mensaheng malapi noon, para marinig nating lahat, o napapanood po tayo ng buong mundo, at makapaghanda din po tayo kung ano pong mensahe ng malapi noon. Kailan lang po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagsamba, at pagwalahati ay Microphone tangi po. lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pagdoble ang paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida and his beloved family at ang iwang aral, turut aral ang ating assistant pastora Lina C. Almeida and his beloved children and grandchildren at sa inyong lahat. At Pakikwento lang po yung sabi mo na mensahe na mahal na Panginoon sa iyo. Panginoon sa'yo. Yung mensahe ng malapay nun sa'yo, nung napuspos ka, sabihin mo sa mga kapatiran. Sige. Ano yung nangyari sa'yo? Nung napuspos ka, ano yung sinabi Yung sinabi mo sa Ilagan noon, nung in-interview kita. sinabi po sa akin na mahal na Panginoon na bumalik na sa Kanya habang may panahon dahil maraming darating na pagsubok na hindi natin makakayan kapag wala siya. Kaya bumalik tayo sa Kanya at magpakainit habang may panahon dahil malapit na siya darating dito sa mundo. Sa pagbabalik niya, dito sa simbahan na to, nandito ang katotohanan. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa binago niya ako. Dati po kasi lagi ako nag-aaway, lagi po ako umawak ng kitsilyo kapag nagagalit ako. Lagi ko pinag-iisipan ng masama yung ate ko, lagi siyang tapos nag-aaway kami. Pero papasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil binago ko kaming tunay dito sa simbahan na to. Nandito ang katotohanan ng Diyos. Amen. Nalulugod, sabi po sa akin na mahal na Panginoon, nalulugod ako sa pastor nyo. Kahit man ganyan ang pisikal niya, nagagalak ako sa mga ginawa niyang pagpipreach, ng katotohanan na ito ang church na nagpapagaling. Ang Diyos dito nagpapagaling tunay. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapagpapala. Ang lahat ng kapurihan ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yung po minamahal ang mensahe ng mahal na Panginoon sa Kanya. No? Ang bata po ay hindi po nagsisinungaling. Kung ano po yung kanyang narinig, ano po yung kanyang nakita, yun po yung kanyang sasabihin. Amen. Sabi ko nga minamahal, para mapakinggan natin at mapag-aralan natin ayon sa nakasulat sa Bible. Sa Joel Kapitulo 2, versikulo 28, ito po ang nakasulat sa Biblia. Joel, from the book of Joel, chapter 2, verse 28. Ati pong basahin. Dito po sa aklat ni Propeta Joel, ang kabanata 2, ang talata po ay 28. 28. So, ganito po nasusulat. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mangunguhula, at ang mga inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang iyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see
visions. So, hindi po natin masabi na, ay bata, bakit tayo maniwala? Bata pa yan. Nakasulat yan eh. Nasa Bible yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So, ang kanyang inilahad sa atin, ang isang bata na ganyan, paano niya malalaman na kailangan maghanda tayo? Amen. Paano niya malalaman na ang mahal na Pinoon ay nalulugod sa mahal na pastor, sa mura ng edad, na dati hinahabol yung ate niya ng kutselyo pag nag-away sila, nagbabatuhan sila. Ngayon may namahal, nung siya ay naging sincero sa paglilingkod, sabi nga ng kanyang beloved mama niya, habang nasa opisina yung beloved mama niya, siya naman ay nagpupuri sa kanilang kwarto. Nagbabasa ng Bible. Nagsishare, namimigay ng leaflet sa mga kapitbahay. Nakita ng mga pangitain. Mga anghel na hawak-hawak po yung gintong trompeta. Ibig sabihin, pinagpahanda na tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nandiyan na yung sapilitan na kailangan ang tao ay bakunahan. By the way, minamahal, sa mga nagtatanong, 666 ba daw ang baksin? Ang sagot ko dyan po, minamahal, ay hindi. Hindi po 666 ang baksin. Huwag po tayong maniwala na ang baksin ay 666. Yung itinuturok na liquid sa katawan mo, hindi po 666 yan. Ang revelation sa akin ng malapi noon, ako po ay nagpabaksin. Last year, panaginip ko po yan. Nagpabaksin ako, habang tinurok yung baksin sa aking balikat, napalingon ako sa computer. Paglingon ko sa computer, mayroon na po akong QR code doon sa computer. May boses na galing sa langit nagsabi, ang QR code, yan po yung 666. Hindi po yung vaccine. QR code, ang 666. Everybody say, praise the Lord. Sa ngayon, hindi pa po minamahal nilalagay sa noo yan o sa kamay, pero pagdating ng panahon, dahil marami pong mga balita na may mga vaccine card na fake, no? So, mapilitan, magiging digital na yan. Magiging RFID na yan. Para ma-check doon sa computer, ay maging computerized na yung QR code na yan. Para sabihin na hindi makalusot, sabihin na naiwan ko yung aking vaccine card, naiwan ko o nawala. So, ang mangyayari niyan, kasi ay hindi lang po gagamitin sa Pilipinas, yan po ay worldwide. Yan ay panghabang buhay mo na QR code. Sakay ka ng eroplano abroad, o pauwi ka ng Pilipinas, o anong mang lakad mo, parinyo ka ng business, pasok ka sa mga mall, sa mga bangko, mag-deposit o mag-withdraw ng pera, o may transaction ka, magparinyo ka ng driver's license, lahat minamahal, hinahanap po yan. So, pahigpit na ng pahigpit. Yun siguro ang sabi ng malapi noon, pagsubok na darating. Amen. Everybody say, praise the Lord. So marami pong mga kapatiran na pipilitan, minamahal. So kailangan talaga dito yung relasyon din sa Panginoon, talagang higpitan na. No? Baka pagdating ng panahon, halimbawa, kasi hindi pa naman 666 ang bakuna. Okay, para napilitan ka, babakuna ka. Baka naman pagdating ng panahon, magiging persecutor ka na rin sa mga hindi vaccinated.
Oh, kayo kasi eh. Panatiko kasi kayo eh. Ano ba? Kayo kasi, hindi kayo nag-iisip. Oo. Magagalit ka na doon sa mga tumatayo sa pananampalataya. I hope hindi ganun ang mangyayari, minamahal. So, bakunado ka man o hindi, ang importante, ang relasyon mo sa Malapinon ay talagang nasa standard, nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Di ba? Sabi ng bata, sabi ng Malapinon sa kanya, kahit ang ating malapastor, ganyan ang kanyang kalagayang pisikal, nalulugod ako sa kanyang ginagawa. Ano bang ginagawa ng malapastor? Bakit nagkaroon siya ng ganong pisikal? Pumasok siya sa kampo ng Abu Sayyaf, 3 buwan walang kain. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Ng lahat because sa panahon na yon ay nakakover ang buong mundo. Ang mga mainstream media, lokal and international, nandoon sa hulo, inabangan kung ang malapastor ba ay makababang buhay o patay. Di ba? Alam naman ang lahat eh. Alam ng mga media kung paano nangaral ang malapastor. Bago siya umakyat, anong sinabi ng malapastor? Mga abusayad kayo. Mga demon-possessed kayo. Pinapatay ninyo mga tao, pinupugutan niyo yung ulo pag hindi makabayad ng ransom. Pupunta ako dyan, maghanda kayo. O, tingnan mo yan. Napanood po ng mga Abu Sayyaf yun. Kasi ang Abu Sayyaf, wala lang po sa Mindanao, mayroon pong taga Manila. Kalat po sila. Salita lang ba sinabi ng pastor? Pinuntahan niya. Ayon sa kanyang sinabi, ginawa niya. At anong sabi ng mga Abu Sayyaf nung nandun ang malapastor? Ang sabi mo sa programa mo sa telebisyon, napanood kita, mga demon possessed kami, mga abusayad kami. Hindi ka na makakalabas buhay. Mamamatay kayong lahat, gawin na kayong abono dito sa aming lugar. O nagtagumpay ba ang mga Abu Sayyaf? Nagkatotoo ba yung sinabi nila? Nabaliktad. Sila ang nagiging abono sa kanilang lugar, hindi ang malapastor at 12 Ferrer Warriors. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, lahat ng mga nagko-question, lahat ng mga nagdududa, lahat ng mga bumabati sa malapastor, wala na sila. Unti-unti na silang nauubos. No? Magbiro ka sa kubra, huwag sa mga anak ng Diyos. Amen. Palaging sinabi ni malapastor yan. Sa kubra sila magbiro, huwag sa mga anak ng Diyos. So ang mga anak ng Diyos, hindi na kailangan tayong gumanti, hindi na kailangan magtampo ka, hindi na kailangan magalit ka pa. Sabi ng Malapinon, vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin. Sumunod ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo yung mga bumabati ko sa atin. Unti-unting nagsibagsakan. Leader ng dating daan. Sabi niya, hindi na daw makalabas ang malapastor buhay. Magpaputol daw siya sa daliri niya sa kamay at paa kung makalabas ang malapastor buhay. Nakalabas ng buhay, hindi naman siya nagpaputol. Ibig sabihin, sinungaling siya. Ngayon, siya ang nauna. Patay na siya. Malapastor, buhay pa. Everybody say, praise the Lord. Ganon din si Kibuloy, grabing batikos niya sa malapastor. Pareho naman sana ang doktrina. Baptized in Jesus' name. Pero kuminsan kasi yung pride. No? Yung pride. Para bang, bakit siya ang pinili? Bakit hindi ako? Mas matalino pa ako sa kanya. Parang ganun ba? O ano nangyari? 2019 na panaginipan ko si Kibuloy. Hinabol siya ng mga membro niyang babae.
galit na galit. Siya naman galit na galit din. Pinagalitan niya ng husto yung kanyang mga membro. Bigla siya natumba. Tapos nung natumba, lapitan ko, demon possessed pala. Nanglilisik yung mata niya, nawala sa sarili. So sinabihin ko, magsisi ka. Magparibaptize ka sa Jesus Miracle Crusade sa panaginip ko. Gagaling ka. Maging normal ka uli. Tapos tumango, nilihans ko minamahal, bumangon. Sabi ko, punta na tayo sa ilog. Habang pumunta kami sa ilog, sabi ko sa kanya, ang gagawin mo sa kayamanan mo, gamitin mo lahat yan para sa krusada sa buong mundo. Pagpatunay na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ito ang buong katotohanan gawain. Bigla akong iniwanan, bumalik. Naggalit. Hindi niya, ayaw niya. Tapos tumba uli, nangisay. O binalikan ko, sabi ko, ma-pride ka kasi. Tumango uli, nilians ko. Tapos bumangon. Tapos patuloy kami, papunta kami sa ilog. Nung nakita ko na yung ilog, nakagising ako. 2019 po yun. Nasa Hong Kong, nasa Singapore ako noon. Hindi ako nakaboto ng senatorial election yun. Hindi ko nakaboto, nasa Hong Kong kami. Beloved wife ko kasama. Ngayon nangyari. At nabasa ko kanina, latest. Ang gusto pala ng Amerika, samsamin lahat na ari-arian niya. Samsamin lahat yun. Imbarguhin. No? Kasi hindi lang sex trafficking ang kaso niya, yung parang dollar laundering yata. Money laundering. Yung mga dollar pinapadala sa Pilipinas, na sumubra sa, ang ginagawa, less than $10,000. Hindi lang isang tao magpapadala para hindi mahalata. Kasi bawal yung magpadala ng $10,000. So, padala ng $5,000 o $3,000. So, pwede na yun. O, ganun. Oo. Ay, ba't ko siya napanaginipan nung year na yun? Anong mang pakialam ko sa kanya? Ibig sabihin, talagang patunay lang po yan na ang nagdala talaga ng buong katotohanan ay Jesus Miracle Crusade International Ministry. No? Baka mayroon kayong napapansin din na nagpo-post ako na Bongbong Marcos at saka Sara Duterte. Actually, panaginip ko yan 6 years ago. 6 years ago. 2016 ko po panaginip yan, minamahal. Akala ko, tatakbo si Bongbong ng presidente dahil napanaginipan ko yon. Ang tinakbuhan niya, vice. Sabi ko, bakit ako naginip na tatakbo sa presidente? Tapos ang kanyang vice, babae. Blurred po yung babae kung sino yon. Hindi ko masyado maalaala. Ang naalala ko ay yung Bongbong Marcos na nakalagay sa tarpaulin. At sa panaginip ko, minamahal, kung people power panahon ng 1986, mas grabe pa yung sa daming tao. Parang hindi pa tapos ang eleksyon, para yung mga tao parang nag-celebrate na, parang victory na. Puti na tarpaulin, tapos pula yung Marcos, tapos yung blue yung vice niya, pero babae po yung vice niya. Pinost ko po yan. Binas ako ng husto. Sabi nila, hindi magkatotoo yan dahil hindi tatakbo si Sara ng vice presidente talaga. At saka hindi daw blue si Sara, green siya. O totoo nga naman, green ang color niya. Nagulat lang ako bago November 15. Biglang tumakbo ng vice president. Umalis sa green, lumipat sa blue. Yung lakas CMD kasi flag color yan eh. Pati yung federal, yung Partido Federal ng Pilipinas, flag color yan. Sa panaginip ko, flag color ang dala nila. O ito, nagkatotoo. Ito sa Sorby, hindi bumaba sa 60%. Silang dalawa ngayon, ha? Mayroon pa akong nakita, 90% pa silang dalawa. So, baka magkatotoo nga yung panaginip ko. Tapos bago tumakbo si Duterte ng senador, sinabi ko kay Brother Benji, sabi ko, Brother Benji,
hindi tatakbo si Duterte ng Vice President. Anong takbuhin niya, kuya? Senador. Oh, sabi ni Brother Benji. Senador, sabi ko, senador. Oh. Tapos nung tumakbo, tingin ba, Brother Benji? Sinabi ko sa'yo eh. Sabi niya, paano mo nalaman, kuya? Hindi ko alam. Basta, parang naramdaman ko lang. Parang nakikita ko. Tapos before 2019 election, a day before, nag-post din ako sa Facebook ko, 12-0, walang papasok sa Otso Diretso. Nasa Singapore ako noon, pinost ko yon. Gusto ko sanang i-delete yun. Kasi baka may makapasok kahit isa, nakakahiya naman. Pero mayroon talagang, parang nakikita ko nga. Pinost ko ulit. Tinuloy ko yung post ko. Lumabas nga, 12-0, walang Otso Diretso. So, paano nangyari yun, minamahal? Nung bago ako nabaptize dito, nagtanong ako sa Malapi noon, Mahal na Panginoon, kasi pangpito ko na to, mula sa kinagisnan kong reliyon na Roman Catholics. Pangpito ko na to, dami na akong nilipa. Dumalo-dalo lang ako, mga matawag na dumalo dahil mga months din po yung tinatagalan. Katoliko, ang pinakamatagal, yung Saksi ni Jehovah, 2 years ako dyan. Tapos, Good News Fellowship, Bible Baptist, dami. Pangpito to. Yung pang-anim, dinala pa ko sa UP Los Baños. 1 month seminar sa management. Lakas Angkan. Alam po ng mga taga-UP yan, malakas po yung grupo na yan. Lakas Angkan Ministry. Ang pinaka-main nila ay sa UP Los Baños. Karamihan yan, mga forestry students. Mga elders yan, mga professor ng College of Forestry. Ang pinaka-head yung dean ng forestry sa UPLB. Tapos dean din ng forestry ng Benguet State University, ang pinaka-head din po doon, mga professor. Inoferan pa ko ng scholarship dyan. Pero nagtanong ko sa Malapi noon, ano ba talaga ang tunay na gawain na talagang nandoon ka? Nung nag-iip ako, Luneta Grandstand. Unang-una, pinakita yung, alam mo, yung Statue ng Liberty sa Amerika, sa New York yata yan. Yun ang pinakita, yung estatwa ng Liberty sa New York. Habang nakikita ko yung estatwa ng Liberty sa New York, kung nagaganon ng parang sulo, ilaw, may boses na narinig ko. Noong unang panahon, nanggagaling dito sa basang ito ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa buong mundo. Tapos para siyang sunset. Nawawala yung liwanag hanggang naging gabi. Madilim, hindi ko na makita yung estatwa. Tapos biglang sumikat yung araw. Pag sikat ng araw, ang nakita ko, Luneta Grandstand. Habang sumikat yung araw, nakita ko Luneta Grandstand. Ang Luneta Grandstand, yung atip sa taas, mayroon pong lumilipad doon na, anong tawag nung ginagamit noon ng cloth? Streamer. Gumaganon sa hangin. Puti yung streamer. Ang nakalagay sa pinakamataas, nakasulat, Jesus, pula. Sa baba, blue, Miracle Crusade. Gumaganon yung streamer na yon. Jesus, Miracle Crusade. Blue yung Miracle Crusade. Tapos may boses. Sa huling araw, dito manggagaling ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa buong mundo. Tapos nakita ko, Pastor, nakita ko ang napakaraming taong nakaputi. Walang hangganan yung tao, minamahal. That was 1991. 1991 kasi ako nabaptize dito. April 23, 1991. So, nung nagtanong ako niyan, nagkaroon na ako ng parang, kasi inoferan ako ng scholarship eh. Sa manatili ka dito sa Lakas Angkan, ikaw ang pinakaunang binigyan namin ng scholarship. Hanggang matapos, hanggang magtrabaho ka, tutulungan ka namin. Nag-contribute lahat ng mga elders throughout the Philippines.
nag-put up sila ng scholarship. Ako yung unang grantee na scholar. Hindi ko tinanggap yun, tinanggihan ko yun. Dahil pinili ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Samantala dun, wala pa nga akong scholarship noon ha. Halos pagkain ko silang gumagasto. Kasi fellowship kami pala. Tapos tinatawag ako ng professor ng mga kaibigan ko. Kain kami kahit saan-saan. Eh nung pinili ko ang Jesus Miracle Crusade, wala na silang tulong sa akin. Alam mo naman yung study now pay later plan, hindi naman ibibigay ng gobyerno kaagad yan. Nawalan ako ng source. Halos hindi na ako kumakain. Kasi umalis na ako pagka-working student noon, nandoon ako sa dormitory. Hindi na ako pinansin. Dadalo ko sa Baguio, manghiram na ako ng pera doon sa katabi ko na kapatiran namin dati sa Lakas Angkan. Sabi ko, pahiram naman ng 20. Bakit? Ipamasahe ko sa Baguio. Dadalo ako ng midweek service. Sabi niya sa akin, ba't ka kasi umalis sa atin? Ayan tuloy. Nahirapan ka. O ito, 20, huwag mo nang bayaran. Binigyan ako ng 20. Huwag mo nang bayaran yan. 150 lang pamasahe sa jeep. Back and forth, 3 pesos. Tinanggalan ko ng 3, hinulog ko yung 7 pesos. Pagka-overnight, bigla akong kinatok. Pero nakabihis na ako, wala akong pamasahe. Pero gusto kong dumalo. Gigil akong kinatok. Di ba may overnight kayo? Sabi ko, opo. O ito, 100. Dumalo ka ng overnight sa inyo. Tuwang-tuwa. Hindi daw siya makatulog. Doon sa kabilang kwarto siya. Binigyan ko ng 100. Kinuha na ko naman na yung 3 pesos. Pamasay back and forth. Hinulog ko naman yung 97. Pwede namang budgetin ko yun pagka linggo. May pamasahe pa ako. Pero hinulog ko yun by faith. Pagka linggo, problema ko naman pamasahe. Sa isip ko naman, binigyan ka na nga ng 100, hindi mo binabudget. Pero ako naman, nandiyan naman ang malapi noon eh. Ganon pa rin. Siya pa rin ang ginamit. Sabi ko, Panginoon, na ayaw ko maging makililimos sa Bisaya, yun eh. Makilimos din, sa Tagalog. Ayaw kong parang nagpapapalimos. Pagpalain mo naman ako, Panginoon, sabi ko. Na hindi ako, patunayan mo sa kanila, hindi ako nagkakamali dito sa Jesus Miracle Crusade. Nung Lunes na, habang papunta ko sa classroom, nakasalubong ko yung asawa ng presidente ng Benguet State University. Sabi niya, Danny, kasi dati ako nag-working student sa kanila, 3rd year pa ako. 4th year na ako noon. Danny, hinahanap kita. Sabi ko, bakit ma'am? Bakante ka ba ng ganitong oras? Sabi ko, opo ma'am. Ay, pakihatid mo nga yung bunso ko sa school kasi mayroon akong klase. Tapos pakikuha ganitong oras. O, bakante din ako, ma'am. Kunin mo ha. Ihatid mo, kunin mo. Tapos, huwag ka nang mag-alala. Doon ka nakakain ng agahan sa bahay. Doon ka na rin magtanghalian. So, libre na ako ng agahan, tanghalian. Sabi niya, bakit ka ba sa gabi? Bakit po, ma'am? Bumagsak kasi yung anak ko sa mathematics. Kailangan ng tutor. Di ba marunong ka sa math? Sabi ko, konti, ma'am. No, naikwento mo na mathematician ka nung high school ka. Pakituro mo nga yung anak ko. Doon ka na rin maghapunan sa bahay. Oh, maga, tanghali, hapunan, libre. At bibigyan kita ng allowance. May monthly allowance ka sa akin. Tingnan mo yun. Ako nang bahala. Di ba dumadalo ka sa ano ba yung ano mo? Jesus Miracle Crusade. O ako nang bahala sa iyo, pamasahe mo. Bibigyan kita. So nagtaka yung kasama ko sa Lakas Angkan. Hindi ka na nanghingi ng pamasahe ngayon ah. Sabi ko, pinagpala na ako ng Panginoon. Pinagpala ako ng Panginoon. Nung nalaman ng nagkwento yung yung anak ko, pinatutor ko, o tumaas na ang grade. Tumaas na. Nagkwento. Kinuha na naman ako ng mag-tutor doon sa anak ng professor ko sa logic. Yung subject na logic. Kinuha ko. Dagdagan na naman yung allowance ko. Naipatotoo ko doon sa gawain sa Baguio,
May lumapit naman sa akin. Oh, mayroon akong tinututuran. Hindi ko na siya asikaso. Ipasa ko sa iyo. Mathematics din 'yon. O di nag-tutor din ako sa Baguio. Nako, minamahal, monthly ang laki ng allowance ko. Naglilibre na ako ng pagkain, pinapakain ko na sa restaurant yung mga classmate ko, dinadala ko sa gawain, nililibre ko ng pamasahe. Ganyan kabuhay ang Diyos natin. Everybody say, praise the Lord. Tapos, nung malapit ng mag-final exam, napapansin ko, wala na akong ganang mag-exam. Nasa isip ko yung, malapit na Panginoon. Marami akong panaginip na nagpipreach ako, nakabarong ako. Mayroon daw gera, sundalo at NPA, nasa gitna ako, nagdipa-dipa daw ako, huwag kayong maggera, pwede namang pag-usapan to. Oh, that was 1991. Ngayon, nangyayari. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hindi ako nag-exam ng final. Dahil wala na talaga, blanco ng isip ko. Mayroon kaming mga examination, alam mo sa management, puro analysis yan. Wala akong maisulat. Ang sinulat ko lang sa test paper ko, hallelujah. Number 2, praise the Lord. Number 3, hallelujah. Huwag po niyong gayahin yan. Ang dati palagi, halos palagi, highest. Pagbalik sa test paper, wala akong test paper na nabalik. Pinalabas yung aking mga classmate, binagsak yung test paper ko sa harap ko, walang score, napakalaking question mark. Pula na ballpen. Report to my office immediately. Pag-report ko sa office, pinagalitan ako ng husto, umiyak ako sa harap ng professor. Sabi ko, dito kasi sa Jesus Miracle Crusade, may mga NPA nagbago dito, lahat-lahat. Sinabi ko na. Sabi ng professor, ba't ka umiyak? Inaway ba kita? Kulang na lang, mapuspos ko sa harapan ng professor. Alam mo, Corteros, natuwa ang buong college nakakilala sa'yo. Dahil na-born again ka. Pero sumubra yata. Dahil pilosopo kang tao. Mayroon akong professor na halos napaiyak ko doon sa klase, dinibati ko talaga yon. Champion kami sa debate eh. Ako yung chairman sa grupo namin, nag-champion kami. Dinibati ko yung professor ko. Akala ko ibagsak niya ako. 1.25 ang grade ko nung midterm. Akala ko ibagsak niya ako ng final. Sabi niya, hindi na kita mabibigyan ng 1.25. Nagtampo ako. Nung binigay yung class card, ginanon ko sa isang class card ko. Yung isang class card, 1.25 ang grade. Ayaw na niya ako bigyan ng 1.25. Nung ginanon ko, dandahan, 0 yung nakita ko. 0. Ibig sabihin, 2.0 generado sa akin. Parang hindi naman yata pwede. 1.25 yung grade ko ng midterm. Pag tulak ko ng ganun, 1 pala, 1.0. Talaga naman yun. Hindi ko makakalimutan yun, minamahal. Pero nung nag-4th year na ako, hindi ako nag-take ng final exam. Nung kinuha ko yung aking transcript, kasi kailangan nung pumunta ako ng Qatar, gusto naming mag-exit sa Kuwait, kailangan pala yon. Naku, nagulat ako lahat na grade ko ng first semester ng 4th year, puro 5. Dahil incomplete yun eh, wala akong final exam, hindi ko naman kinomplete yun, puro 5. Eh kung babalik man ako, nakakahiya na. Naipit na talaga ako. Tinawag talaga ako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang nagpili sa inyo, hindi kayo ang nagpili sa akin. So binawi ko na lang minamahal sa mga anak ko. Sabi ko, hindi ko pwedeng susunod ka sa akin. Hindi ko alam kung anong calling sa inyo. No? Kaysa kung hindi ko kayo paaralin, baka naman mag-asawa kayo ng maaga.
Yan naman talagang ginagawa ng mga kabataan. Pag hindi nag-aral, na-standby eh. Mag-asawa, walang trabaho. O saan hihingi ng pagkain kung magkaroon na ng 10 anak isa-isa. Pero pabor sa akin yun, 40 ang apo ko. Pero saan mo pakainin yun? Kasi kung mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Yung hindi ko natapos na ambisyon, yun yung kunin nyo. Ayun. Mayroon nang nagtuturo. Mayroong 3 nag-aaral. Ambisyon ko kasi engineering. Yung 3 nag-aaral ngayon ng college, puro engineering yan. May marine engineering, may electronics engineering, may civil engineering. Okay na, sabi ko mahalapin nun at least. Napunta sa anak ko yung aking ambisyon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Yun namang beloved wife ko, hindi nga nakatungtong sa college dahil inasawa ko na, kagagraduate lang, kagagraduate lang ng high school. 18 years old siya. Ako naman, 33 years old. Kung mag-antay pa ako ng ilang years, baka abutin ako ng siyam-siyam. Ambition pala niya maging guro. Ayun, yung eldest namin, teacher. So, nandoon na lang sa anak namin yung aming ambisyon. Amen. Wala talaga imposible sa mahal na Panginoon, minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay totoo. Jeremiah 3:33, "Call unto me, I will answer thee. I will shew thee great and mighty things that thou knowest not." Nandito tayo sa buong katotohanan. So, tumawag tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Pero hindi ibig sabihin na mag-aral ka, Lord, gawin mo akong scholar. Hindi ka naman nagbabasa ng modules. Puro ka lang Facebook, o ano bang mga inaatupag mo dyan. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbasa sa modules para sa'yo. Paano ka papasa? Dapat nga, hindi pa i-discuss ng mga teacher, binasa mo na. Amen. Para pag ikaw ang tawagin, alam mo na. Everybody say, praise the Lord. Jeremiah 33:3. This ako di Propeta Jeremias, ang kabanata 33, talata po ay 3. Ganito po nasusulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mahirap. Dakilang bagay na mahirap na hindi mo nalalaman. Dapat nga ang mga estudyante ng Jesus Miracle Crusade, sila yung, kumbaga, kung board of Natcher. No? Dean's Lister. Kasi pagdating ng panahon, kung wala pang rapture, kayo ang gagamitin ng Malapino, magpatayo ng chapel. Di ba? Mga engineers O mga architect, halimbawa. Ngayon, yung chapel natin, dahil wala nga mga kapatiran ng mga engineer, nag-engineer lang, yung mga manggagawa, kung isang preacher, yung isang poste nakakatagilid, yung ipis na papunta doon. Maya-maya, tayo ng, ito, nabutan ko to dati. Sabi ko, dami namang kwarto. May kwarto maliit doon, may kwarto katabi, may kwarto katabi, may kwarto dito. Mga cubicles. Di ba, naalala nyo? Daming kwarto dyan. Di ba, grabe naman. Sayang naman itong chapel na ito, laki-laki, tapos walang, hindi organized pa yung paglagay ng mga kwarto. So, pinag-iba ko yun. Yung gusto maggawa ng kwarto, bili ng simento, magpagawa ng kwarto doon. So, at least, nakikita natin, may forma na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Everybody say, praise the Lord. Kung ako'y nagpa-engineer din, o di, ano kayong foreman nito? So, sabi ko, kung sino ba yung marunong, kapatiran, sino marunong? O sige, paano? Ipa-drawing, ipagawa, kung sino yung marunong. Ay, hindi ako nakikialam. Yung marunong lang ang makikialam. O, sino yung electrician? Sino marunong? Kasi baka magkasunog-sunog pa tayo kung tayo-tayo lang maglagay. Ganun.
So, nagagamit sa banal na gawain ng mahal ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, sasakyan, pag may nasira, pag worker lang ang turuan ko, ayusin nyo yan. Maka-minus ako ng gasto. Kailang baka naman biglang titirik sa daan. Laki pang gasto. O dalhin doon sa Yokohama, dalhin doon sa may marunong. O. Eh, hindi mo pwedeng pag-aralan lang yan na praktisan. Maya-maya biglang masira, wala na. Yung talagang may mga worker talaga gusto mag-practice. O. Pero doon tayo sa marunong. Amen. Everybody say praise the Lord. O. Parang sasakyan din yan eh. Halimbawa, ikaw may sasakyan ka. Mayroong marunong mag-drive, pero hindi mo nagustuhan ng ugali. Mayroong mabait, gustong-gusto mong ugali, hindi marunong mag-drive. Ang tanong, sino pa-drive-in mo sa sasakyan mo? Itong marunong mag-drive, pero hindi mo nagustuhan ng ugali? O itong gustong-gusto mong ugali, hindi marunong mag-drive? Sinong ipa-drive mo sa sasakyan mo? Sabi mo, ay ito brada, mabait, kaibigan ko. Ngayon, maya-maya, binangga, bagay maging kaaway mo na. Amen. Oh, sa driver lang pa yun, no? Driver na. Oh. Ganon din, minamahal, sa bansa natin. Mayroong mabait, pero kaya kanyang pangunahan ng bansa. Mayroon namang hindi natin nagustuhan ng ugali, pero mayroon na siyang karanasan na manguna. Amen. Malay natin kung yung ating mapili pagka-presidente, sabi niya, gera na tayo sa China. Pangako ko yan. Patay tayo lahat dito. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So sabi diyan, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Hindi sa galingan, minamahal. No? Kailangan may connection tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga, siguro matutupad yung sabi na Bilad Mamadir sa akin. Nag-usap kami, Bilad Mamadir, sa Bataan. Nasa Cagayan de Oro pa ako noon. Sabi ko, Bilad Mamadir, mayroon po mga pastor sa Mindanao gustong mag-affiliate sa Jesus Miracle Crusade. Ayaw po nilang magparibaptize dahil in Jesus' name na daw ang kanilang bautismo. Sabi ni Bilad Mamadir, anak, wag mong pilitin. Kung magboluntaryo sila na magpabautismo in Jesus' name, di bautismuhan mo. Pero kung ayaw, turuan mo lang, anak. Mahabang pagpupuri, kabanalan, fasting and prayer, lahat-lahat na tinuro dito, ituro sa mga pastor na yan. Maliban, sabi niya, maliban sa mga membro ni Kibuloy. Dahil lihis na talaga yan sila. Lihis na yan, anak. Kahit in Jesus name ang baptism nila, kailangan bautismuhan sila uli. Pati mga Trinitarians, mga born-again Trinitarians na bautismuhan sa Trinity in Father, Son, Holy Ghost, rebaptize sila lahat. Yung Katoliko lahat. Oh. Sabi ko kung totoong yung allegation at makulong si Kibuloy sa Amerika, kawawa yung mga membro. 6 million daw sabi. Magkalat yan. Wala ng pastor. Wala nang mamumuno sa kanila. Saan yan tatakbo? Dito talaga sa atin yan. Amen. At sabi ni Malang Pastor, kailangan silang mabautismuhan muli. Amen. Narinig ko nga yung pastor nila, yung si Kibuloy, sabi niya, galit na galit sa NPA. Inambus niyo yung mga worker ko. Buti wala namatay, pero may mga tamaan. O sabi niya, inambus daw. Kasi kumakalaban siya sa komunismo ngayon. Isa Jesus Miracle Crusade noon pa. Beware communism, satanism. Walang inambus. Harap-harapan doon sa bundok, namimigay ng leaflets, beware communism, satanism. Walang magawa ang mga NPA, frozen sila. Nagpabautismo pa, sumuko pa sa gobyerno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isaiah 54:17, pangako ng mahal na Panginoon yan. Sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Tunay na mga lingkod ng Diyos, ating pong basahin.
Dito po sa Isaiah 54:17, sabi po rito, walang almas na ginawa laban sa iyong pakikinabangan, at bawat dilang gagalaw sa iyo laban sa iyo, sa katulan ay iyong hatulan. Ito ang mga mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ngayon kasi minamahal, ang mga tao, parang katulad din nung panahon ni Lucifer nung tinukso si Adan sa kani Eva. Pride po ang ginagamit. Pride. Hindi kayo mamamatay. Maging katulad kayo sa Diyos. Malalaman nyo ang tama at mali. Oh. Kasi ang demonyo, si Satanas, alam niya, ang pride, talagang malakas yan. Kasi yan ang kasalanan niya. Dahil nag-pride si Lucifer, siya ay nagiging masamang anghel. Kasama yung 1/3 na kumampi sa kanya. Nagiging Satanas siya, nagiging siyang diablo. Dahil sa pride. At yan po yung ginagamit ngayon. Pride. O dito kayo sa amin. Ganda ng aming sambahan. Mayroon pa kaming pinakamalaking arena. Nasa Guinness Book of Records. Grabe yun. Paano ngayon? 55,000 lang capacity. Tapos may gagawin si Kabuloy, 75,000 lang capacity. Talo yung Guinness Book of Records nila. So, para sa kanila, napaka-importante yung Guinness Book of Record. Pero sa atin, ito yung importante. Revelation 21:27. Dito po sa Apokalipsis 21:27, ganito po nasusulat. Sabi po rito, at hindi papasok doon sa anumang paan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay sa kordero. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung ating pinaka-importante. Wala tayong pakialam sa Guinness Book of Record na yan. Ang importante, ang mga pangalan natin ay nasa aklat ng buhay sa langit. Everybody say, praise the Lord. Oh, paano malaman? Paano malaman, Brad, na nandoon na sa aklat ng buhay sa kalangitan ang pangalan natin? O, ito yung sinabi sa Lucas 10:19 hanggang 20. Dito sa Lucas 10, sa kabanata 19 at 20, sabi rito, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na iyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, anong sukatan? Kasama mo ang mahal na Panginoon. May kapangyarihan ka. Na kahit alakdan, scorpion yung alakdan, di ba? Ay, patay ka pag makagat ganyan. Or ahas, ay pwede mong yurakan, pwede mong apakan. Hindi makakaano sa'yo. Ibig sabihin, walang puwersa ng kadiliman, kahit si Lucifer man, si Satanas o mga demonyo, magtatagumpay laban sa'yo. Amen. Yung COVID na yan, wala yan. Yung lahat lang maniwala sa Ebanghelyo. Hindi na kailangan bakuna. Magpabautismo lang lahat. Wala na yan. Ganun lang. Kailang pride, yung pride nga. Yung pride ng tao. Namana yan. Sabihin nila, wala na yan, hindi totoo yan. Bakit totoo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Alang magpatiwakal tayo. Totoo yung COVID. Mayroon nagsabi, hindi totoo. Totoo talaga yan. Totoo yan. Pero mas totoo ang Diyos natin. Dakilang manggagamot, makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord.
Palakpakan natin ng malakas na palakpak, ating mahal na Panginoon, minamahal. So lahat na ginagawa ng tao, naka-record po yan. Huling talata, Malakay chapter 3, verse 16. So mayroon kasi nagpatuto kanina, yung kanyang pangako sa mahal na Panginoon. Actually, na-example ko siya doon sa birthday ng mga pastor, na kahit maliit lang yung sahod niya, nagbaw siya na kalahati doon ibigay sa mahal na Panginoon. So nag-change siya, binago niya. Naging 30% yung binigay niya. Sabi niya, sinalot siya. Yung nag-advise pa sa kanya, nadamay pa. No? Nung ibinalik niya, gumaling yung kanyang anak. Actually, pinuntahan ko doon sa bahay nila yung anak niya. Butot balat na talaga. Ang taas ng lagnat, napakainit. Tapos may sipon, may ubo. Talagang positive ng COVID yun. Hindi na daw nakakaamoy, hindi na kumakain. Iwala naman siya nung nilihans ko nandoon sa trabaho. Nung tumawag sa akin, nag-confess, umiiyak. Sabi ko, katabi mo bang anak mo? Akala ko nasa kulungan, kasi jail guard siya. Opo, Brad, lihas mo. Mangako ka. Ibalik mo yung bao mo. Nilihas niya, humingi ng pagkain. Gumaling. Ngayon, malakas na malakas. Amen. Ate pong basahin. Naka-record lahat yan. Mayroon pong, hindi po Book of Life na record yon. Book of Life, pangalan natin. So saan naka-record yung ating mga ginagawa? Diyan sa libro na yan. Ating pong pakinggan. Dito sa aklat ni Ating Propeta, pong mga instrumentalists and singers, pakihanda. dito po sa aklat ni Propeta Malakias 3, talata 16, na magkagayoy sila ng natatakot sa Panginoon ay nag-usap-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat na alaala ay nasulat sa harapan niya para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Amen. Then they that feared the Lord spake often one to another. And the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that taught upon his name. So mayroon pong libro ng alaala. Book of Remembrance. Nakasulat lahat doon ang ating mga ginagawa. Amen. Hindi tayo makakalusot, minamahal. So, kung gusto natin na maganda ang records natin sa Book of Remembrance, nasa atin po yon. Amen. Gusto nating pagpalay ng malapinoon, hindi buburahin ang ating mga pangalan sa Book of Life, that's your choice. Mayroon po tayong tinatawag na freedom of choice. Mayroon po tayong free will. No? Si Adan at ang iba, hindi po sila ginawang robot. Mayroon po silang free will at pinili nilang sumuway instead na sumunod. Amen. So mas magandang sumunod, di ba? Obedience is better than sacrifice. Nagsakripisyo ka nga, hindi ka naman sumunod. Mas maganda yung sumunod, pagpapala pa ang gantimpala sa atin. Walang palo, pagpapala, hindi pagpapalo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ako siguro hindi sumunod sa mahal na Panginoon, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Sinunod ko ang mahal na Panginoon. Iniwanan ko ang pag-aaral ko, iniwanan ko ang ambisyon ko, nandito ako. Di ako nagsisisi. Unti-unti na rin niyang tinatawag ang aking mga mahal sa buhay. Katunayan, mayroon ng chapel doon sa amin. Napanaginipan ko yan at nagkaroon ng katuparan. So lahat, minamahal, pag ikaw ay susunod sa kalooban-laban ng Pinoon, through the leading prayers of a beloved pastor, ano man ang desire ng puso mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Awitan po natin ating Diyos na buhay. Para po sa mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Para sa mga viewers natin, napakapalad po nyo. Marami po kayong dapat panuorin. Ha? Pero pinili yung manood sa gawain ng mahal na Panginoon.
pinili kayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi nga ng Malapinon, "Come unto me, all that labor and are heavy laden. I will give you rest." Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Nasaan kaya tayo? Yung iba sa atin, dying na sa karamdaman. Yung iba sa atin may mga problema na wala ng kalutasan. Parang imposibleng malutas. Yung iba sa atin, pabalik-balik sa ospital. May iba, kulungan. Lahat, binigyan ng Malapinon ng kapahingahan. Buhay na walang hanggan. Masaya, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi pinapabayaan. Panahon ng pandemic, nandito tayo malakas, malusog, at pinapakain pa rin ng mahal na Panginoon. Awitan natin yung Malapinon, itaas po ang ating mga kamay.